Ang pagdiriwang ng Pasko tuwing ika-25 ng Disyembre ay isa sa pinakamalaking tradisyong panrelihiyon sa mundo, partikular sa loob ng Kristyanismo. Gayunman, hindi nito automatikong nangangahulugang may tuwirang batayan ito sa kasulatan o sa tunay na kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus. Maraming iskolar, teologo, at historiador ang naglalatag ng ebidensyang nagpapakitang ang petsang ito ay hango sa kulturang Romano at hindi sa Biblia. Sa sanaysay na ito, susuriin nating kritikal ang pinagmula ng naturang petsa, ihahambing sa pahayag ng kasulatan, at titingnan din kung paano ito nakikita sa pananaw ng Islam. Layunin nitong magbigay ng masusing akademikong pagtalakay na walang kinikilingang tradisyon. Ang ika-25 ng Disyembre bilang petsa ng Pasko ay matagal nang kinikilala sa liturhiya ng kanluraning simbahan, ngunit hindi ito matutunton sa anumang bahagi ng bagong tipan. Sa katunayan, ang mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas, ang tanging dalawang teksto na naglalahad ng kapanganakan ni Jesus, ay hindi nagbibigay ng tiyak na petsa. Ang kawalan ng espesipikong araw ay nagbukas ng malawak na puwang para sa pag-unlad ng mga tradisyon, at dito natin masusuri kung paanong ang makasaysayang konteksto ng Roma ang humubog sa paglaganap ng ika-25 ng Disyembre bilang opisyal na araw ng kapanganakan ni Jesus. Sa kontekstong historikal, ang Imperyong Romano noong ika-3 siglo ay may taunang pagdiriwang na tinatawag na Dies Natalis Solis Invicti, ang kaarawan ng di matatalong araw, isang pag-anong selebrasyon na nakatuon sa Diyos na Sol. Ipinagdiriwang ito tuwing ika-25 ng Disyembre kasabay ng Winter Solstice, panahon kung kailan nagsisimula muling humaba ang mga araw. Nang sumunod na mga siglo ay lumakas ang impluwensya ng Kristiyanong simbahan, pinili nitong gamitin ang parehong petsa para sa kapanganakan ni Jesus, marahil bilang paraan upang supulan o baguhin ang pag-anong pagdiriwang. Hindi ito konklusyong haka-haka lamang, ito ay pinatutunayan ng mga tala ng mga sinaunang padre ng simbahan gaya ni Hippolytus at ng mga dokumentong liturhikal noong ika-4 na siglo. Kung pagbabatayan ang kasulatan, may ilang indikasyong hindi tugma ang Disyembre bilang panahon ng kapanganakan. Halimbawa, binabanggit sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 8 na may mga pastol na nasa bukid at nagbabantay ng kanilang mga kawan sa gabi. Ang ganitong tagpo ay hindi karaniwang nangyayari sa panahong taglamig sa Judea, kung kailan sobrang lamig upang manatili sa labas ang mga pastol. Mas lohikal isiping ito'y naganap sa panahon ng tagsibol o tag-init. Mayroon ding sanggunian sa isang senses sa ilalim ni Serenio, Lucas Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 2, at ipinapakita ng makasaysayang tala na ang ganitong malalaking paglalakbay ay mas malamang isagawa sa mga panahong hindi malupit ang klima. Sa ganitong pagbasa, hindi nagbibigay ng suporta ang Biblia sa petsang ika-25 ng Disyembre. Hindi nangangahulugang walang saysay ang pagdiriwang ng Pasko, sa halip, mahalagang maunawaan ang dimensyong historikal at teolohikal. Ang pag-unawa sa pinagmulan nito ay nag-aalis ng pag-aakalang ito ay utos o tahasang itinakda ng kasulatan. Ayon sa Roma Kapitulo 14 versikulo 5, ang iba'y itinuturing na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang araw, ngunit para sa bawat tao, dapat maging tiyak ang kanyang paniniwala. Dito makikita na hindi ipinagbabawal ang pagdiriwang, ngunit hindi rin ito iniuutos. Ang kapistahan, kung gayon, ay bunga ng tradisyon, hindi ng inspiradong utos. Kapansin-pansin ding ihambing ang pananaw ng Islam tungkol kay Jesus, isa sa wikang Arabe. Sa Quran, kinikilala si Jesus bilang isa sa pinakamahalagang propeta, ipinanganak ng himala kay Maryam, at tinatawag na Al-Masih. Gayunman, tulad ng Biblia, hindi rin nagbibigay ng eksaktong petsa ang Islam ukol sa kanyang kapanganakan. Sa kulturang Muslim, hindi ito itinuturing na mahalagang alalahanin sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang, sa halip, ang diin ay nasa kanyang prophetikong misyon at katuruan. Bukod dito, pinaninindigan ng Islam na si Jesus ay hindi Diyos at hindi dapat bigyan ng pagsamba, na taliwas sa ilang Kristiyanong interpretasyon na inuugnay ang Pasko sa pagka-Diyos ni Kristo. Dahil dito, ang Pasko ay tinitingnan sa Islam bilang gawaing hindi bahagi ng orihinal na relihiyong dinala ni Jesus. Sa paghahambing, makikita ang malaking pagkakaiba. Sa tradisyong Kristiyano, ang Pasko ay naging sentro ng pagsasagawa ng pananampalataya at paggunita kay Jesus bilang tagapagligtas.
Sa pananaw ng Islam, ang paggunita sa araw ng kapanganakan ni Jesus ay walang teolohikal na bigat sapagkat ang pagluluwalhati sa isang araw ay hindi kinakailangan upang kilalanin ang pagiging propeta niya. Sa huli, ang masusing pagsusuri ay nagpapakitang ang ika-25 ng Disyembre ay hindi nakaugat sa Biblia o sa tiyak na kasaysayan ng buhay ni Jesus, bagkus ay sa pag-angkop ng unang simbahan sa umiiral na kultura ng Imperyong Romano. Hindi nito pinawawalang halaga ang kahulugan ng Pasko sa mga nananalig, ngunit dapat kilalanin ang pagpiling ito ng araw ay gawa ng tradisyon, hindi ng kasulatan. Ang kritikal na pag-unawa rito ay hindi pag-atake sa pananampalataya, sa halip, ito ay paggalang sa katotohanang historikal at sa kalayaang pangteolohiyang ipinaaabot ng kasulatan mismo.